Sa ating dalawang bagong episode ngayong araw ay nagbalik tayo sa Cebu at inalam kung bakit napakaraming punto dito na nagbukasan. Babala sa ating mga madalas na manonood ay huwag nyo nang panoorin kung kayo ay sensitibo. At ano kaya ang malagim na sinapit ng isang pamilya at ng bagong kasal sa isang kakilakilabot na trahedya? At ano kaya ang kwento ng isang suportererong ito tungkol sa puntod na nagtutubig at di umano nagmimilagro? Dito. Yung mga nangunguha ng kandila, yung nakakita sa kanila. Ano yung umuumba eh? Diyan nakita. Ito po. Yan. Ano yung kwento? Para mabilis. So, kaarawan niya ng ina niya. Okay. Tapos bumisita yung anak. Tapos sa mismong pagbisita niya, doon din siya Kaya, pumunta rito yung, dinalaw dito yung mama. Yung mama. Yung ina. Ininom Dito yung, mismo sa harap ng puntod ng kanyang ina. Ininom yung? Medicine. Anong medicine? Medisina sa Daga. Tanim. Uminom siya ng lason sa pananim. Natawag sa amin no, lason sa daga. Itang guys, sa kinikilabutan ako eh. Araw yun ng linggo, nagsimba siya. Tapos nung pagkatapos niya magsimba, pumunta siya sa puntod ng kanyang ina, which is birthday ng kanyang nanay. Tapos pagkatapos niyang bumisita, naisipan niyang hindi na nakayanan yung bigat ng kanyang naramdaman. Bago lang namatay yung nanay niya. 2 years ata or 1 year na. Baka mayroon pa siyang ibang problema. Kasi kung dapat kung talagang problema niya yung pagkamatay ng kanyang ina, dapat buwan pa lang nang namatay ang nanay niya, di ba? Pero taon ni. Taon na yung baka may iba pa siyang problema. Alipas. Tapos yun, nung pagkatapos ng pagkamatay niya, may nakita yung kanyang kapatid sa wallet niya. May nakalagay doon na pagod na raw siya at gusto niya magpahinga. So ayun. Isa yun sa pinakamalungkot na nangyari sa... Oo, dito mismo guys, sa pinaka tinutungtungan ko. Iba yung bigat kasi eh. So yun, paano siya nakita? Ito mismo, tundaan. Nakita siya dito agad. Saan siya nakita dito? Dito, nakahandusay lang siya sa harap ng puntod ng kanyang ina. Ngayon, magkasama na sila ng ina. So guys, ito yung ina. Yung ina po pinanganak po. Huwag na natin ipakita kasi baka maano tayo. Pinanganak po siya nitong 1968. Tapos yung babae, 2000 Ngayong taon lang yun. 2008 siya pinanganak. Hindi, ilang taon lang siya. Yung 2008 siya pinanganak, si 17. So yun, nakakalungkot na yung nangyari. Tara, talagang baka hanggang doon na lang din talaga. Kaya lang ayaw ng Diyos yung ganun eh. Pamatay ka. Hindi natin masasabi. We cannot judge everyone. Siguro ito guys, more than 100 steps yung kanilang sementeryo. Ang taas eh, Pang ilang step na to, ganyan nasa ituktok ng bundok itong sementeryo. Punto doon. Yan na yan, Negros. Yan, Negros na yan? Negros yan. Ganda ng view dito guys, Negros na to. So hindi na natin kailangan gumamit ng drone guys, makikita nyo naman, Ay pare? Kung saan nagmilagro? Yung nitso inigawas na tubig sa babaw. May lumalabas na tubig. Pare yung nakalibing dito. Tignan namin Tignan lang namin. Tignan natin guys. Ano yung nasabing puntod ng pare. Yun! Itong nasa gitna. Ay! Ito to. May lumalabas na tubig dyan dati. Bugay na kayo Tapos wala naman dugo yung tubig. So guys, ito pala yung isang puntod doon ng pare na nilalabasan doon ng... Saan lumalabas sir? Dito mismo? Dito, nagpapawis. So anong ginagawa ng iba? Ibabanta mo sa... Ibabanta mo sa kuhan ka ng tagtungod ba? Diyan na bala. Tagtungod. Bakit ito sa baril ito? Ayun sir, parang may nakawat. Tignan ko, binutas. So ito yung sinasabing puntod nga ng pari na di umano, nilalabasan daw ito ng tubig before. So kung scientific ang pag-uusapan, possible din naman pagka sobrang lamig, nagmo-moist yan, di ba? Pero kanya-kanya naman paniniwala ko Hindi na ako masyadong sa ganyan. Natural na yan guys, maraming mga
kwento-kwento, di ba? Tignan nyo, oh. Grabe. Yung kamatay na siya, pinsan niya, naging jowa niya. Lahat na natin ito. Yeah. Ay, ibig sabihin, Nalaman yung pamilya niya. Nalaman ng pamilya Yung niya. jowa niya is pinsan pala. Hindi niya matanggap, kaya yun. baka yun yung reason. Oo. Siguro, hindi na natin Hindi natin masabi, di ba? A few moments later. Why story dari Wala istorya? Ikaw, nagkabala ng storya? Wala multo? Ay, bago ramon na. Dito, may mga puntod na maliliit. Parang inilipat na po yung mga yan. Nag-subscribe ka? Tignan. Wow, ang galing naman. Thank you. Hindi po may iwasan guys na minsan yung mga sementeryo na bababoy na ano po ng mga iba. Yung iba po yung pinaglalaroan po yung mga buto. Kagaya po nakikita nyo po dyan sa screen. Yung bata na kagat-kagat po yung ano. Nakita ko lang, hindi ko po alam kung saan ko na kuha yun. Nakalimutan ko na matagal na po yung may kagat-kagat po na buto guys mo, tapos parang galing yun sa ano pinagtripan po nila. Ako naman super nung kabataan ako, hindi ko naman na-experience yan. Paglaruan yung mga ano, although pinaglalaroan namin yung mga buto dati, pero yung kakagat-kagatin mo, ihahagis-hagis mo, hindi ko naman na ano. Pero syempre dati, nung bata pa ako, ang pinaka-worst na ginawa ko po guys, syempre wala ka pang isip nun. Yun, dinala ko yung buto dun sa bahay. Tapos guys, ano, may kwento ko pa ba? Ito baka i-bash nyo ako bata pa naman ako nun, siguro when I was parang mga 6 or 7 kasi naglalaro nga kami sa cemetery. Dinala namin yung buto. Tapos pinaamoy ko sa aso. So hindi ko naman ine-expect guys na kakainin na aso. Dinilaan tapos pinagkakagat-kagat. Tinanggal ko naman, pinagalitan ako ng family ko. Tsaka binalik ko sa cemetery yung buto. Pero yung buto po na yun is tira-tira po siya na nakatambak po sa basurahan na sinunog na. 'Di ba sa amin sa Bulacan sinusunog talaga 'yan. Ngayon ginawa ko, pinagkukuha ko yung ibang natira, hindi ko na-expect na ano, na nagustuhan ng aso yung amoy. Yung, pero dapat hindi nyo gagawin yung guys, syempre ako bata pa ako nun. So ito, bumungad agad sa akin tong mga kabaong dito. Matagal na to nabuksan. Mga kwan na. Ilang araw? Ba't hindi inaayos? Inano, nakuha na yung mga laman. Wala pa yan. Ano dyan pa? Parang bago. Ito pa oh. Nalabas ang bago. Pinapasingaw nyo muna. Singaw. Bakit hindi pa ba umabot ng 5 years yan? Expire. Nag 5 years na pero Oo. expire na. Tapos yung mga may-ari niyan, alam na nila. Okay. Dito? Nandito nga tayo sa sementeryo ngayon ng Carmen. Carmen. Oo. Cemetery. Huwag ka nang sumaba. Kasi ako na magsasalita. Tapos pag may kwento lang, oo. Ha? So nandito tayo sa public cemetery ng Carmen guys. Sasamahan tayo ng isang tambay isang taga dito, oo, na nakakapanood din daw sa atin minsan. So, yan, ang daming mga punto dito kasi nga puntahan natin yung mga inilibing or nabuhay yung iba. Inaanod po sila ng matinding pagbaha dito po sa Carmen. Kikwento din sa atin ng mismong taga dito dahil alam nila yung story. Ayokong pumulot ng sarili kong storya. Dapat kumuha tayo ng storya sa mga tao na nakakaalam talaga na taga dito. Disclaimer po. Yan na naman, no? Ba't ang daming mga nakatiwangwang lang. Ang gaganda ng mga kabaong, no? Mahal siguro yan. Stainless. Supposedly, mga ilan yung inilibing dito, sir, na mga naanod po ng ano. Yung asawa lang yan. Hindi, nasan yung iba? Inilibing na sa private. Pero nasa ilan yun? Sabi mo kanina, 30. Thursday. Doon sila sa private inilagay. Ang iba. Tapos yung iba nandito din. Yeah. So may bagong dumalaw dito guys. So tulad yung inilibing ng kanto. Bakit hindi tinatayo yung mga kanto? Ano yung kwento dyan sa Talisay? Ito. Tulad ng ano? White lady. Oh? Sa taas ng puno? Oh? Maraming gabi. Hindi ko pa na-try. So makakita ng white lady sa taas ng puno. Paano umakyat yung white lady? Paano umakyat yung white lady? Pakita naman na. Charot. Ka-open to. Tignan natin. Oh my gosh. Lahat to wala nang nag-claim. So ito, puro buto yan. Ang tao. So far guys, ang laki ng cemetery nila. May malaking ano doon, no? Ang tawag dyan? E di may mga nagpupunta rin ditong mga ano, ang mga magjowa. Nakakita ka? Hindi na lang ka ng laptop.
Ang hirap maintindihan guys, medyo malalim parang iba yung Bisaya dito sa Ano? wag mo nang buksan. Ayun, magkakasama sila, ang dami guys. So, ayan. Ba't hindi binubuksan sir? Eh, dinadala sa ano? May ganyan. Yun pa. Ano ba't ganyan? Ito. Ito pa. Ito, baka masasanla ito. Kanino ba yan? Hindi ba totoong ginto yan? Plated. Parang totoong ginto, ano? Sakit sa? Ano siya? Okay. 23? Ano yung ano sila? Magkikuan lang din yan. Dahil sa ano, by date sila. Ay, so, dami. Isang na kabilang umano, sabing inanod or ano. Ang pangalan po niya si Arshane Behok. Yun po. Guys, ipinakita ko na rin po dahil ito naman ay nakita ko na rin sa isang vlog, napanood ko na rin. Pinanganak po siya ng July 2012 at namatay po ng 2024 nung July. Bago lang po. Dahil po sa malakas na yung bahay ba nila malapit sa dagat? Ang kwento yan, pumunta daw ng kasal. Ito, itong bata. Sila lahat. Mga ano. Isang pamilya. Ngayon, Ilan sila pusog na kuhan, baha. naabutan sila ng malakas na baha. Ang storya ato ang giahat yun nila kuhan. O biyahe. Diniretso pa rin nila biyahe. Sa driver. Naningon ang katilang pamilya ayaw na lagahat kay kusog na kay kuhan mo to. Pero bundok ba yung daan? Ano yung landslide ba yung nangyari talaga? Wala pa kasi ako masyadong idea. Bagyo ba yun? Guys, malakas lang na ulan. Kasi ayoko kasi mangopya ng kwento sa vlogger. Yan naman katunayan, di ba? So gusto ko talaga naririnig na mismo on the spot na dito mismo. So ano pang nangyari after nun? Sige sila kingon nga Nawag na. wag na lang iha. Sabi ng pamilya, Kasi malakas na daw niya slide. oo. Kay lapukon mo to. So saan sila supposedly nakita na? Katag man niya. Naskat mo, nasluyang. Nabaon ba sila sa pinakalupa? Nanambok sila. Ano? Kanang nanambok. Ay, Tungod sa ano na, tumaba na yung katawan. tumaba. Ano na, lumaba na yung katawan. Ano na, Ang ba lumubol. nakita dito sa kamutis. Hiwa-hiwalay. Pero ang nangyari yung ano na yon, ang bata pa niya oh. Yan po oh, condolence po sa pamilya Shane. Isa raw po ito sa nasawi dun sa paglakas ng matinding bagyo ba? Bagyo? Malakas lang talaga na ulan dito. Actually guys, hindi pa raw confirm kung talagang bagyo yun. Pero Kalitro mo kayo to ya? Kalitro kayo to. maano lang. Pagkaugma din na to, hayag na din. Yan po siya oh, kay gandang bata pa naman ito. Nalulungkot man ako sa nangyari. Kinaya ko ng kasunya. Anong nakikita daw dyan? White lady na ako. White lady din? Mura ng kahoy. Magtanaw din. Parang tumatawid doon sa terrace. Natin guys. Iingay naman to. Lalamdinin nyo? Ano daw? Ang laki naman ng ano. Sementeryo na to. Meron daw pala ditong nakitang may jowa na nag-trending haraan. Ano itong CR? Ayun pala dito oh. Private. Tignan natin guys. Baka may naiwang pang ebidensya. Anong ginagawa nila nung nahuli? Sinong nakakita? Mga kalagagri, mga maay kandila. Okay. So doon sila nag-ano doon sa CR. Mga nangunguha ng kandila, yung nakakita sa kanila. Ano yung umuungol ba? Paano nga nalaman na may ginagawa? Ang kalabong. Umuungol. Para ba na Gabi sila kumukuha ng kandila? Diyan nakita. Bago pa. Para mag-iusap lang niya. Kung nangyari sa una. Nilak na ng may-ari. Huwag lang ginagkari. Ay oo. Kumpun lang. Pwede lang mag- Tayong dalawang magjowa dyan. Ako nang ngit-ngit na. Madilim na. Sasangin na nagdag ko. Ha? Sasangin na nagdag ko. Kunyari Kunyari nagtulos ng kandila. Oo. Pero kanilang Mosileo to, hindi. Hindi. Shout out po sa may-ari po ng Mosileo na to. Yun po, ginawa po ano yung inyong pinakabagong gawang CR. Gusto pa nila dyan sa CR na bago, no? Para hindi sila makita. Maghilak. Umiiyak. Actually, yung ambience ng paligid, guys, may pagka-mystical. Parang kakaiba, parang weird. Hindi siya masyadong mabigat, pero parang weird yung pakiramdam, guys.
Yun lang. Puro mo na white lady din. Ay, maghila. Ano pa? Mura, kasagaran, white lady. Walang black. Blue. Ay, mga bata, maghila. Ah, may bata din umiiyak. Madlock ba? Anong tatakutin? Saan banda? Dito mismo? O doon sa dinaanan? Dito. Saan banda? Pagkalimod ko. Sentro sa Medjugorje yun. Ah, sa pinaka-sentro. Ayun guys, oh. Yung ano na to guys, yan, ginagawa na yan, mga musileo dito. Tapos, meron siyang parang bundok dyan sa ibabaw. Tapos, so, dyan inilibing yung iba na, yun nga, yung nabiktima nga po ng malakas na pagragasa ng tubig. Yung angel na to, anong sinasabi daw dyan? Ah, gumagalaw. Padilim na. At inintay ko talaga yung ganitong oras kasi ganitong oras rin may narinig na umiiyak. Baka kasi sakaling makarecord tayo. Ah, ito na. So, unang-una po, condolence po sa pamilya. Ito po sila guys. Ah, ito yung babae. Ang bata pa. No? So, ito yung pinaka-bride na ang pangalan niya si Reza Costan. Picture. At ito naman yung groom. Pinanganak po siya noong 1998. 2024. Yan. Yan guys, kasama siya nung batang unang pinuntahan natin kanina. Kumbaga nung tayo na bigla na lumaking tubig at naabutan na po sila. Itong una daw pong naluno, mismong lalaki. Ngayon, parang gusto yatang sagipin itong bride at sabay na nga silang hindi po nakaligtas na sawi. Yung babae, mga master, ay buntis daw po. Sad to say na mapapinggan ang itampong natin story nila, nakakalungkot po. Condolence po sa buong pamilya at sa mga naulong. Ano kaya ang lihim ng mansyon na ito na minsay naging lubhang delikado at pinangingilagang pasukin? Pero sa kabila nito ay gagala tayo para sa inyo. Para sa isa na namang thrilling adventure na pangingilabutan mo sa takot. Bakla! Ito nga may kumakalampag na.